Ito, kinonvert na natin siya ng aftermarket switch. Sa pagko-convert na ito, mga sir, sobrang selan. Pagka hindi marunong gumagawa, madalas napupundi yung headlight. Pero tayo mga sir, kabisado natin yung procedure na ito. Start. Headlight. So, ayan yung low. Ito yung high mga sir. Hindi natin napundi yung headlight. Tapos mga sir, nilagyan pa natin yun ng passing. Yung passing light ng MDL, sabay yung driving light. Ay, sabay yung headlight. So yan, dalawa sila nagpa-passing. So halimbawa, nakabukas si MDL, may passing kay headlight. Magandang araw sa inyo mga sir. Meron na naman tayo natapos na project, Raider 150 Fi mga sir. Loaded ng accessories pero nagawa natin na ganito kalinis. Parang stock settings lang at wala pang ginagalaw. Pero marami na tayong in-install. Ang unang-una nating in-install mga sir, Zenlo X1 GT na mini driving light, 70 watts. Tapos kinonvertan natin to ng all-in-one switch na Honeywell switch version 2 mga sir. Tapos ginawa natin dual horn. Ito yung kanyang stock horn. Ito yung loud horn. Ito yung mini driving light nya. Yan mga sir, kitang-kita nyo solid na solid yung buga ng ilaw. Tapos meron yung passing. So kahit naka-low may passing, kahit naka-high may passing. Tapos yung passing light nya mga sir, sinabay natin sa headlight. So ito yung pagkakagawa natin mga sir. Pulidong pulido yung pagkakalapat natin ng wiring. Tapos nakabalot yan ng braided para safe sa kiskis sa chassis. Tapos ang busina na ginamit natin mga sir, Blaupunk made in Germany. Tapos lahat to naka terminals mga sir, para kung sakaling gusto magpalit ng busina, walang magiging problema, plug and play lang mga sir. Kung mapapansin nyo dito mga sir, wala tayong mga nakakalat na relay o mga salasalabat na wire. Napakalinis ng pagkakagawa. Tapos dito mga sir, dito natin nilagay yung kanyang relays. Naka-rapid din pala to mga sir, nandito yung module nung rapid. So yan yung ginawa natin, nakatornilyo siya, parang kasama na siya nung motor mismo. Kasama na siya sa sistema ng wirings. Tapos in-install natin to mga sir ng anti-nakaw at anti-agaw motor. Meron din tong keyless start mga sir. May start natin yung motor kahit walang susi. Tapos ito, pag nagwa-wirings tayo, meron yung sariling negative. Kumbaga yung bawat load may sariling negative. Itong pinagapang natin na to mga sir, dalawang wire yan. Merong sariling negative ang horn, then ang MDL. Para hindi sila kinukulang sa negative mga sir. Tapos syempre nakapuse ang MDL, nakapuse ang loud horn. So dalawa ang negative, dalawa rin ang positive mga sir, para hindi talaga magagawa ng kuryente. So ayan mga sir, testingin na natin yung mga functions na ginawa natin sa kanya. Buuin na natin. Let's go. A few moments later. At eto mga sir, naikabit na natin lahat ng mga kaha. Testingin na natin yung mga functions na ginawa natin sa kanya. So ito, kinonvert na natin siya ng aftermarket switch. Sa pagko-convert na ito mga sir, sobrang selan. Pagka hindi marunong gumagawa, madalas napupundi yung headlight. Pero tayo mga sir, kabisado natin yung procedure na ito. Start. Headlight. So ayan yung low. Ito yung high mga sir. Hindi natin napundi yung headlight. Tapos mga sir, nilagyan pa natin yun ng passing. Yung passing light ng MDL, sabay yung driving light. Ay, sabay yung headlight. So yan, dalawa sila nagpa-passing. So halimbawa, nakabukas si MDL, may passing kay headlight. Or kunyari, sagad na to, naka-high na, may passing pa si MDL. Si MDL kahit nakapatay, may passing. Kahit naka-high, may passing. Ito yung hazard, park light. So ayan, meron din siyang indicator sa high, hindi nawala. Ito yung busina na nilagay natin, stock horn, loud horn. Meron siyang rapid pagka diniinan. Napakalakas ng busina mga sir. Tapos yung kinabit natin na ilaw, solid na solid. 70 watts yan mga sir. Sobrang tingkad nung kulay niya. Tsaka pansinin nyo mga sir, wala siyang kurap. Yung bago natin gawin tong motor na to mga sir, meron nakakabit sa kanya na Zenlo. Ang lakas ng kurap niyan mga sir.
Pero hindi naman to dahil sa MDL, dahil sa pagkakagawa. Pero gusto ni sir na palitan na tong MDL niya. Nag-upgrade siya ng 70 watts. So ayan mga sir, okay na tong ginawa natin na Raider 150. Nga pala mga sir, kinabitan ko pala natin to na two-way alarm system. So patay muna natin. Ito mga sir, may start natin siya kahit walang susi. Gamit lang tong remote. So dalawang pindot dito sa kidlat. Yan, nag-start siya nang walang susi. So dalawa yung remote na makukuha nyo mga sir pagka nag-avail kayo ng ganitong two-way alarm. Ito yung kanyang master remote. So yan, pagka dito binuksan mga sir, dito rin papatayin niya. Ayan. Tapos meron tong alarm, isang pindot lang dito. So ayan, may alarm na siya. Pagka ginalaw, pangalawang galaw, ayan, mag-iingay yung remote pati yung motor. Tapos mga sir, hindi yan mapapaandar. Ayan, ayaw niya mag-start, puro redondo lang mga sir. Tapos mga sir, kung ayaw nyo na nag-iingay yung motor, meron yung silent mode. Etong remote lang yung mag-iingay. 5 pindot yan dito sa taas. 1, 2, 3, 4, 5. So yan, activated na yung silent mode. Pagka ginalaw or sinusian, kunyari sinira susian, remote lang yung mag-iingay mga sir. Pero safe yung motor. So yan, kunyari na-access na nila yung susian, hindi yan mag-i-start. Ayan. Puro redondo lang mga sir. Kahit sa kick, hindi yan mapapa-start. Kaya safe na safe yung motor. Tapos meron tong anti-agaw mga sir. So halimbawa, nakuha yung susian nyo. Ayan, umaandar yung motor. 200 to 250 meters yung kayang abutin ng remote na to. So halimbawa, tinakas na yung motor nyo, isang pindot lang mga sir. Mamamatay yung makina. Then mag-iingay tapos hindi na mapapaandar. So testingin natin. So yan, namatay yung makina. Tapos nag-iingay. Yan, ayaw niya mag-start. So yun yung anti-nakaw mga sir. Tapos meron tong park locator. Ayan, pagka sa parking maraming motor, hindi nyo mahanap yung kung saan kayo nag-park. Ito siya. So yun mga sir, okay na tong Raider 150 na loaded na accessories. Sa mga gusto magpagawa mga sir, PM lang po sa page. Salamat po sa panonood. God bless and ride safe always.